Just a follow-up question, ma'am. Where is the Vice President now? And yung scheduled trips niya po sa Kuwait, will that push through this August 8, if I'm not mistaken? Let me verify that information. We'll get back to you on that one. Thank you po. But is she in the Philippines now? I will get back to you on that one. Okay. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Ang bira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Okay. Yun ang matindi nating pag-uusapan ngayon. No? Itong si Senator Amy Marcos ay, anong tawag dito? Ipapaliwanag na niya kung sino yung dambuhalang bonjing, dambuhalang sanggol na tinutukoy niya nung debate kahapon. Okay, yun pa talaga yung pumasok sa media. Yun ang nag-trending. Mamaya, panoorin natin ng buo itong interview, no, sa kapihan ni Senator Amy Marcos. At eto, pinaghahanap itong ating Vice President Inday Sara Duterte. At gusto nilang makunan ng opinion patungkol po sa nangyayari sa Senate. Kung ano ang masasabi ni VP Sara sa desisyon ng Senado at sa desisyon ng Supreme Court. Pero hindi nila makita si VP Sara, pinaghahanap. Nasaan ka ba, Vice President? VP Sara, nasaan ka? Okay, so yan po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Pero bago natin i-play yung video ni Senator Amy Marcos, gusto ko munang magpapasalamat dito sa mga nagpapakulay sa mga videos natin na nag-super chat. Okay? Maraming salamat dito kay Rose Dumilod Vlog. Ayan, maraming salamat sa Australian dollars ba ito? 10 Australian dollars. Ayan. Nelita Roja, maraming salamat sa 50 pesos, ma'am. Ginaida Castañares, maraming salamat sa 50 pesos, Ma'am Ginaida o Sir Ginaida. Thank you. At gusto ko rin magpapasalamat dito sa mga members. Kung gusto nyong magpa-miyembro dito sa Donmar TV, pwede. Pero hindi kayo in-encourage na magpa-members guys. Pero kung gusto nyo lang magpa-member. Dito kay sa mayor level, ito yung mga mayors natin sa Donmar TV. Si June Daste, maraming salamat. Rita Endrina, maraming salamat po. George Bangonon, okay, maraming salamat po, Sir George. Lakwacherang Kuripot, ayan, maraming salamat. Nancy Galela Elizalde, ayan, thank you very much, Ma'am Nancy. Johnny Pusong, ayan, thank you. Dyer Kina, thank you very much. At itong ating kaibigan na si Florenda Finwick bilang mayor. Ito, mga mayors to lahat. Thank you very much sa inyong magpapamiyembro dito sa ating channel. Okay? So, kung magpamiyembro kayo, i-shout out ko kayo dito sa bilang pasasalamat. Okay? So, ayan, thank you very much. So, let's move directly dito kay Senator Amy Marcos. At ano ang reaksyon niya sa debate kahapon. Okay, Manang Amy, pasok! Yes, good morning sa lahat. Lahat tayo na puyat at masaya yung debate kagabi. So, ewan ko kung bakit yung aking kalokohan, siya pa yung na-pick up ng lahat.
Una-una, Pero ma'am. pagkaganda-ganda, I couldn't really improve on the extraordinary expose and explanation of our Senate President. So I felt I need to talk about the monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, una nga, dahil medyo controversial yung inyong naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Deadma ang turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Ano? Sabi ko nga, suggestion lang naman to, huwag kayong magalit at wala namang akong pinipilit. At Martin Romualdez, huwag kang magalit. sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan, nako. Eh di ganyan, wag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan. Correct. Yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Eh di hindi na nakakatawa yun. Wala nang iba, si Martin Romualdez na yun eh. Tambaluslus. And then may panawagan kay Ma'am, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si BP Sara na ibinoto ng marami nating kababayan. Correct. Ano ho yun? Dahil may nakuha kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Eh, nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago pa nag-1986, nandyan na ako. Tanda ko na eh. Kaya, ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Correct. Eh, bakit ngayon na iiba yata? Eh, sayang naman. Marami namang mahusay na namumulitika kongresista. Talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao. Correct. Abala sa flood control. Pero abala sila kay VP Sara ngayon. Sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So ma'am, marami kayo nakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Yan ang nagpagulo sa atin, si Martin Romualdez. Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problem. Sana naman ikaw, Bongbong Marcos, sundin mo yung payo ng ate mo. Tanggalin mo yan si Martin Romualdez. Bas-bas from the palace? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So walang naging basbas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko, hindi ko alam. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara at tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, ma'am. Another botohan para buhayin? Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, abang ay yung 3 MR, tapos yung TRO. Palagay ko, Malabo na yan. malabo na yun. Magti-TRO ba naman? Temporary relief pa ba naman ng sabi na nga eh. Wala namang hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba?
Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ang observation ng ilan, parang yung forthwith in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa Constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan matagal na rin Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July 25. Oo. Kaya nga, so nakalipas din yung ilang linggo, hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami Talaga naman last hour of the last day Talagang nag-recess, may election pa. Anong gagawin mo? Ay, mambalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes? Yung mga nag-walk out, yung na-walk out, yung mga mongoloid na nag-walk out. Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin Ay, sayang naman, hindi napansin. Effort pa naman yung pag-walk out nila, pero hindi mo napansin. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin Hindi ko nakita Tuloy-tuloy nga ako Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Pro Temp na hihintuin daw ako. Kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero baliwala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo And then, ma'am, sinasabi Pero na... wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? Dapat irespeto. So, kahit papano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment? Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. And as expected, disappointed po yung lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. Correct. So, maliwanag naman yun. And then before Mayan, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay BP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Ito naman si Erwin Tulfo. Makikita rin naman yan Ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So, hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So, I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mayan. Mic drop. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Magaling tong sagot ni Aimee dito prangkahan. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga. Correct. At ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Correct. Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Tapos, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote? Text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino po nagpadala? Si VP. Mahilig yung magpadala ng Biblia Did she say thank you sa nangyari kagabi? What, maybe you know anything about the conversation po? Basta, salamat sa Panginoon. Yun lang. Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po,
better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC kesa daw Tama. dinismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwede buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolution kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi na mga pinagbabawal. Pero ma'am, bakit nga po hindi pa hinintay mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay na mag-iintay. Sipin mo, talagang yung Korte Suprema, iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR, judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din? Useless si VP Sara, aantayin na naman natin. Aabutin na tayo ng February 6. Correct. At wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. Magpa-file na naman yan. So, hintayin na lang yun. Aabutin na yan dahil kulang Dahil desperado nga ang House. 6 na buwan, di ba? Desperado yung dambuhalang sanggol. Okay, Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, Basura, ay doon nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng Menorya dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts niyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nanaig pa yung gusto ng Menorya na i-table or halos kapareho lang kasi ng archive. Dahil yung archive, nandyan lang siya. Ang table hindi pareho ng archive, liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang, at parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin. Kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived if Di na yan not by magbabago. pulling out from the archives, but rather Nag-unanimous from decision na a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pa nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO, pero sa akin wala nang weight yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory, bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start walang impeachment, pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang. Hindi, mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction
from a dismissal outright to an archiving is correct. Yung sinong manalo matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part. Kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya? Kahit na mag-final yung SC. No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas. Correct. At yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan. Ang nagsasabi niyan, yung mga umiiyak na mga loyalista at dilawan. Sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra po, GMA7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga... Iyak na dyan ang House of Representatives. Ang baluslos! Bye-bye! Tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Correct. Talagang Supreme Court. Kanina po may mga statements sa House. Ang daming PR. Several congressmen against Okay you lang. dahil po dun sa mga nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ako reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the speaker did not act alone. They have the support of the speaker. And daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Hala. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan, and yet we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw, sabi nung iba. Yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026. Dahil mismo ate ng presidente inamin, most corrupt. Itong administrasyon na to, nangyari po ang pinakamalaking most corrupt na pangyayari o dapat imbestigahan yan ni Bongbong. Reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay, Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na hindi kesa aksayahin lahat ng panahon dito? Puros politika na lang. Layo-layo pa ng 2028. Kadami-dami namang kandidato. Correct. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming maganda pang issue, about impeachment pa rin, Amor? Yes po. Okay. Opo, balikan ko lang po ma'am yung nabanggit niyo po kanina na meron pong mga ugong, meron pong mga nagsasabi about yung
pag gustong palitan po si Speaker, ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagka-marites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba, magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro nagrereklamo bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House. Wala naman palang sinabihan. I think ang nag-draft po nung MR as Solicitor General. Sorry? Solicitor General po yung siya bang nag-file? Pero nag-file. House of Representatives nung una, di ba? Opo. And, yung unang file, sabi House of Representatives. Mali nga yun Dapat nga Solgen talaga. And some comments pero na lang. maraming nga nagtanong at nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalisikin si Speaker. Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanco, kina Duke Frasco, sa Davao Group. Mas alam nila, no? Mas kabisado nila yung mga nangyayari. Mas kabisado nila yung kapalastugan dyan Sa House, syempre, hearsay na lang tayo. Ang alam ko, talagang maraming hindi nakakaalam ng mga pangyayari, nagugulat na lang sila at nababasa katulad natin. Tama. Ma'am, last question. Hindi dapat ganon. Opo, last po on my end. Si Toby Chanco, si Duke Frasco, sila na nga yung mga dating kaalyado na ni Martin Romualdez na ngayon bumaliktad dahil dito sa mga hindi magandang liderato ni Tambaloslos. Kasi talaga kinukonsulta lahat, di ba? May comments po kayo sa MR, ma'am, kasi may mga experts po na nagsasabi na it's well written, and yung iba pong mga senators ay umaasa na mapagbibigyan nga po yung MR dahil maganda yung pagkakasulat and yung arguments na nailatag doon. Magko-comment pa ba ako dyan? Ang kinote nila si Justice Ascuna na talagang bigatin. Okay, so punta tayo dito kay yun ang comment ni Senator Amy Marcos sa ang na-comment niya sa House of Representatives kasi alam naman natin ngayon ang House of Representatives galit na galit, iyak na iyak sila ngayon dahil sa ginawa ng Senado at sa ginawa ng Supreme Court. Nag-backfire rin ang kanilang mga ginagawa sa kanilang pamumulitika. Ayan, hindi kayo makakalusot. Yan ang dati kong sinasabi. Ngayon, itong mga media ngayon, hanap ng hanap sa reaksyon ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero, hindi nila mahanap kung saan si VP Sara. Ito yung paliwanag ng tawag dito? Paliwanag po ng spokesperson ni VP Sara. Okay? Ito, panoorin natin. Just a follow-up question, ma'am. Where is the Vice President now? And yung scheduled trips niya po sa Kuwait, will that push through this August 8 if I'm not? Teka muna, babaliktarin muna natin ito mistaken. Let me verify that information. We'll get back to you on that one. Thank you. But is she in the Philippines now? I will get back to you on that one. Okay, thank you. It's August 7, no? Today, 6, okay. Okay. Nung pagbalik ni VP Sara po dito sa Pilipinas, nakita po ba kayo, ma'am? And then may bilin ba siya sa inyo, especially sa institution po? Doon kasi pagbalik niya, the day after she went to Marinduque. Papunta ako rin dapat nakaschedule and some members of the team from Manila na papunta dapat sa Marinduque. Hanap sila ng hanap dito kay VP Sara. Hindi naman pati itong spokesperson ni VP Sara, hindi naman sila binigyan ng answer kung nasaan.
But hindi kami natuloy kasi sa Roro malakas daw yung agos. So it was not safe for us. Hindi kami nakapunta. But we were supposed to be with her for the 3-day activity in Marinduque. Same pa rin. Pareho ng bilin niya before, pareho rin ang bilin niya ngayon. Thank you, ma'am. Next, we have Ms. Marisol. Actually, ang tanong ko lang naman is, where is the equipment now? Does she have any official engagement outside? Is she just here? How is she? Hinanhap talaga si BP Sara nila. Hindi nila makita eh. Intrigira rin eh. Alam nyo naman yung mga media eh, Marites. Nasaan ba si BP? Nasaan si BP? Okay, for today, specifically for today, we'll see. Hindi na siya nasisilayan. Oo nga, sige. Since you're her spokesperson, so kumustahin namin saan po si VP ngayon, ma'am? Tapos kumusta po siya? Sige, we'll get back to you on that before we end this conference. JC, paalam na lang, please. Is she just here? Who knows? She can just be right in the office. Oo nga, a few steps away. Okay, sige, we'll give you the answer later after we confirm. Sorry, ma'am. Follow up lang din sa inyo. You mentioned that she's more involved now than she is before. Can you just describe how involved she really is with the programs? Parang ano ba siya yung sabi niyo nga siya nagaling instructions and everything. I mean, can you just describe how her involvement now? Kahit a few words lang, can you just describe how involved she is with the program? Okay. So, of course, given the 3 years now that she has been the vice president, mas marami siyang nakikitang kailangan na gawin, mas marami siyang na-encounter na tao, na mas marami ang pangangailangan na minsan first time lang natin naririnig na meron palang gano'n na pangyayari, meron palang gano'n na sitwasyon. So, lahat po ng ginagawa ng Office of the Vice President, even the regular programs that we have, submitted sa kanya lahat ng report, and then magko-comment siya dun sa report that should have given more here, should have given less there, para mas na-spread, na-ikot, or ganyan. Or, even the public release, the press releases that we make, even the ones in social media, chine-check po muna ni Vice President yun kung tama ba or accurate ba yung mga figures na binigay nyo, i-compare niya doon sa records niya. So that's how the Vice President is involved. Like I said, she may not be here physically, hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Ano lang, minsan virtual, minsan ghost. Thank you, ma'am. Follow up. Related, ma'am, doon sa tanong kung talagang mas involved si VP Sara ngayon. Kasi merong survey ngayon na bumaba yung kanyang yung performance rating ng OVP. So, kasi may impression din na kaya bumaba dahil lagi siyang wala sa bansa. Ano po yung comment natin dito? We of course respect the survey. Regardless of the source, kung saan po galing yung survey na yan, okay lang po sa atin if that is their findings. And of course, with that, kung totoo man yun o hindi, we have resolved to do better for the Office of the Vice President. The Vice President herself also has resolved to work even harder than we are all working now. Correct. So pagbubutihin pa po si natin. VP Sara, sabihin ko sa inyo, she is not hindi siya nag-after sa mataas yung rating o bababa yung rating. Ang sa kanya ay tumulong sa taong bayan. Yun ang sa kanya. Wala siyang pakialam dyan sa rating na yan eh. Lalo ang serbisyo na ibibigay natin sa taong bayan. Thank you, Attorney. Yes, Red. Good morning, RBC. Well, nasabi na po natin, Bella, yung survey kasi nga parang tumas, while mas bumaba po siya sa Luzon, Balance Luzon, and sa Visayas po, ma'am. So, gagawin po ba ni BP po ba, mas i-focus po ba ang serbisyo niya dito sa Luzon or sa Visayas, magiging targeted po ba in light of the recent survey na slightly bumaba
yung kanyang performance rating and yung trust rating po niya. Kasi sa Mindanao, medyo slight lang po yung binaba noon, pero still medyo mataas pa rin po naman. So, ano po ba, magiging target po ba or magiging national pa rin po ba ang scope ng OVP even if there's a decline in the survey ratings, ma'am? Yes, alam nyo naman kasi, Red, ang Office of the Vice President, survey or not, survey or no survey, pareho lang po ang trabaho natin. It's all in a day's work. Kung ano po yung mga kailangan namin gawin, yun lang rin po ang itutuloy natin. Of course, mag-extra effort tayo ngayon because of that survey. Pero regardless of the location rin, ang trabaho po natin, we can do better. I'm sure we can do better here and there. At ang pangalawang Pangulo po, like I said, whether she is here or not, pareho din po or mas higit pa ang trabaho na ginagawa sa ngayon. Okay, thank you, Attorney. We have time for one last question. Yes. Itong media, atat na atat talagang malaman kung saan si VP Sara eh. Yung sinasabi ni Senator Trillanes na kaya daw tahimik si former Vice President Robredo dun sa impeachment case ni VP dahil magkaalyado nga ba sila? So baka meron lang pong clarification. In fact, we arranged nga din pag-visit before Senado. So in short, alyansa daw si VP at saka si former VP. Okay, well, I am not privy to that, but you know, if it's true, I'm sure the Vice President will get a lot of useful tips from former Vice President Leni Robredo. Thank you, Attorney Ruth. Do we have any parting words, ma'am? No. Last question from Jason, ma'am. Last question. Alam namin you're not the spokesperson po for the impeachment, pero gusto lang namin kamustahin yung institusyon, yung moral po ng mga staff ng OVP na ngayon po ay magdidesisyon, magbobotohan po mamaya yung Senate po. Okay. Kagaya ng sinabi ko tungkol sa ano yun? Yung survey or no survey, impeachment or no impeachment, the Office of the Vice President will work the same or even harder to fulfill the mandate of the office and to fulfill also the advocacies of the Office of the Vice President. Pareho lang, parang kaming we're shielded. We do not know what's happening outside. So, tuloy lang kung anong trabaho. Yun lang ang focus naman kasi. Well, of course, that's a standing order from the Vice President also na whatever happens outside, whatever happens in politics, diretso lang, focus lang on the Office of the Vice President, yes. Who knows? She can just be right in the office. Mga a few steps away. Okay, sige, we'll give you the answer later after we confirm. Ha? Ano daw? Yan, yung ano nyo. Hindi niya, mga krito lang sa akin ha. Hindi niya nakikita si VP Sara. Tanong ko lang, di ba niya nakikita si VP Sara? Di niya alam yung schedule? Binibigay ba sa kanya yung schedule? Kasi tingin ko, mas nakakalam na si Zuleika Lopez. Di ba? So, dapat si Zuleika Lopez, bago siya pagsalitain. Ikaw na lang yung spokesperson. Nagmamagaling ka eh. Pinapalam sa kanya ang schedule ng Vice Presidente. Bakit? Spoke siya eh. Spoke siya. Diba? Spokes. So, ba't hindi niya alam? Okay, sige, balikan natin. Is she just here? Pati ikaw, naghahanap ka. Who knows? But who knows? Diba? Sa ibang bansa, dapat alam mo. Kung nandiyan sa opisina niya, dapat alam mo. Kung anong tinatrabaho niyan, dapat alam mo.
Hindi siya kagaya sa iyo na attack dog Di ba? Hindi siya kagaya sa iyo ng Marites Hindi niya malaman. Who knows? So, ibig sabihin, hindi sila nakakausap? She can okay. She just can be, naman, she can just be in her office? Ulit She can be just right in the office. She can be. Ulit-ulit. So, it means... Talagang spokesperson ito ng presidente? Ha? Kakahiya naman kayo. Di ba? Palitan nyo na ito. Hindi niya rin alam kung nagtatrabaho si VP Sara. Ikaw lang nagsabi yan Ikaw lang ang nagsabi diba? Niya. Wala siyang alam kung schedule, kung saan pupunta or what? Baka may direktiba at instruction na wag sabihin, di ba? Bakit ka nangingialam, di ba? Bakit ka nangingialam? Halata talagang insecure itong si Claire Castro dito kay spokesperson ng VP. Malabo yun. Ikaw yung malabo kasi you tend to overanalyze. So, maybe hindi siya nagtatrabaho. Di ba? Pwede hindi siya kasi one-sided ka. Ganyan po ang pagtingin mo na hindi siya nagtatrabaho. Ganyan. Try to find out. Check the office of the Vice President kung wala ba siyang instructions. Mas mahusay pa nga yung trabaho ng Vice Presidente compared sa Presidente. Trabaho, kaya hindi siya nakikita. Tinanong natin, siyempre, Office of the Executive Secretary. Kadiri itong babae. Ng ibang bansa ba? Stop na nga natin yan. Wala tayong makukuha dito sa babaeng ito. Okay, so, ayan, narinig nyo sa ating spokesperson ng Office of the Vice President. Sa tingin ko, direktiba yan ni VP Sara na wag mag-react sa nangyaring desisyon ng Supreme Court at dito sa Senado. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga itinalakay natin ngayon at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Give your thoughts. Pag-usapan natin yan sa comment section. And don't forget itong video na ito, paki-like at saka paki-share para marami po ang makarinig, makaalam sa katotohanan. And sa mga ngayon lang nakabisita sa ating YouTube channel at nakapanood sa ating vlog, mag-subscribe na. Kasi ang subscription, libre lang. Libre lang mag-subscribe dito sa Don Mar TV. Walang bayad yan. Okay? So, ayan. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.